Doon po sa tatlong kababayan natin na nasawi sa flooding dito sa UAE and Dubai in particular, ay iuwi po natin ang kanilang mga bangkay. Ang aming pong target ay within the week po sana matapos lahat ng proseso at kaagad-agad po ay maiuwi pang mga bangkay nila. Inaayos na ng Department of Migrant Workers ang kinakailangang mga dokumento para maiuwi ang mga labi ng tatlong overseas Filipino workers o OFW na nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates. Ayon kay Labor Attaché John Rio Bautista, target nila na bago o sa April 27 mismo ay maiuwi na ang mga labi dahil ang anak ng isa sa nasawi ay mayroon lamang visit visa hanggang April 28 kaya minamadali na rin nila ito. Dagdag naman ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyan pang minomonitor ang dalawa pang sugatan na ayon sa kanya ay natapos na rin ang operasyon. We also have been monitoring the well-being of 2 injured OFWs in the Dubai floods. They have been operated on and are stable out of harm's way, and Labor Attaché John and Conjen Marford in Dubai are monitoring and assisting her. Patuloy rin ang relief operation sa Dubai. Ayon kay Yusek Kakdak, normal na ang sitwasyon sa lugar ngunit may ilang mga kababayan pa rin na apektado dahil nananatiling may baha pa rin sa kinaroroonan ng mga ito. Also, Labor Attaché John's team and our Labor Attaché in Abu Dhabi, Labor Attaché Esa Olgado, have been conducting relief goods operations, and ongoing ito. Ang projected target is around 1,000 OFWs. Tiniyak naman ni OIC Kakdak na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Dubai kaugnay sa dahilan ng pagkamatay ng dalawang OFW. Nangako siyang ipaparating ito sa pamilya ng mga nasawi sa oras na makuha nila ang kabuang detalye kaugnay rito. Inakala pa yung mga reports, no, the police report, the forensic reports to establish the events that occurred, no, with respect to Marjorie and Jenny. Pangalawa, we have hired a lawyer, no, yung ating legal retainer, to look into the details, the reports, and in relation to the loss of the United Arab Emirates, and to take up with us yung kanyang assessment, no, on any possible legal action or liabilities that may be available. Samantala, wala namang OFW ang nasawi o nasugatan sa magkasunod na lindol na tumama sa Taiwan ngayong araw. Yes po, Director Toby. Tama po yan. Wala pong reported injured or casualty. Not only Filipinos but all people in the area of Hualien as of this time. Ayon sa DMW, nakaalerto ang mga Migrant Workers Offices o MWO sa Taiwan matapos ang nasabing magnitude 6.0 at 6.3 na lindol na yumanig sa Hualien County sa silangang Taiwan kaninang alas 2:26 at alas 2:32 ng madaling araw. Sinabi rin ng DMW na ang MWOs ay nakikipag-ugnayan na ngayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO para makipag-ugnayan sa iba pang Filipino communities, local authorities, employers at trade associations para matukoy ang status ng mga OFW. Siniguro ni DMW OIC Kakdak, patuloy ang relief operation sa lugar kung saan higit 1,000 na rin ang naabot ng ahensya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.